Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, hindi lang sa pelikula at telebisyon umaangat ang mga artista, pati sa mundo ng negosyo, lalo na sa food industry. Mula sa simpleng karinderya concept hanggang sa high-end dining experience, marami sa kanila ang naglakas loob na gawing realidad ang kanilang passion sa pagkain. At hindi ito basta sideline lang, kundi seryosong negosyo na pinaghirapan, pinag-aralan at pinagyaman sa paglipas ng panahon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 kilalang restaurant na pagmamay-ari ng mga artista sa Pilipinas. Hindi bilang simpleng endorser, kundi bilang tunay na founders o co-founders ng konsepto. Malalaman natin kung paano nagsimula ang kanilang negosyo, saan matatagpuan ang mga ito, magkano ang dapat mong ihanda at syempre kung ano ang mga pagkain na talagang dinadayo ng mga tao. Kaya kung ikaw ay certified foodie, fan ng mga artista o simpleng naghahanap ng bagong kainan na may kakaibang kwento, siguradong ma-enjoy mo ang video na ito. Dahil dito, hindi lang busog ang aabutin mo, kundi pati inspirasyon mula sa tagumpay ng mga artistang piniling sumubok sa mundo ng negosyo. Handa ka na ba? Simulan na natin! Number 10, Talisay Garden Kitchen. Kung naghahanap ka ng restaurant na parang time travel, yung tipong babalik ka sa lumang Pilipinas habang kumakain, ito ang perfect na simula. Sa gitna ng modernong lungsod ng Quezon City, may isang lugar na tila itinago mula sa ingay ng kasalukuyan. Ang Talisay Garden Kitchen ay pinangunahan ni Chef Tatong Sartu kasama ang ilang investors mula sa creative at media industry, mga personalidad na malapit din sa mundo ng showbiz. Layunin nilang buhayin ang Luzon Heritage Cuisine, isang konseptong bihirang makita sa mainstream restaurants. Hindi ito basta pagkain, ito ay storytelling sa bawat plato. Matatagpuan ito sa 45 Maginhawa Street, Diliman, Quezon City. Ang price range ay umaabot sa 400 pesos hanggang 1,200 pesos bawat tao. Ang restaurant mismo ay nasa loob ng isang ancestral style house na may lush garden. Kapag pumasok ka, mapapansin mo agad ang rustic wooden interiors, kapis windows at tahimik na ambience, parang probinsya sa gitna ng syudad. Ang kanilang mga signature dishes gaya ng paella de adobo, slow roasted lechon belly at bibingka cheesecake ay hindi lang masarap, mayroon pang lalim ang lasa. Pinaghalo nila ang traditional Filipino recipes at modern plating, kaya swak ito sa mga food enthusiasts at fine dining lovers. Bukod sa pagkain, isa rin itong destination para sa mga gustong mag-relax, mag-date o mag-celebrate. Hindi katakatakan dinarayo ito ng mga artista at influencers dahil sa kanilang kakaibang experience na inaalok. Number 9, District 8. Kung ang trip mo naman ay social na hangout na may halong celebrity vibes, hindi mawawala sa listahan ang District 8. Isa itong patunay na kapag nagsama-sama ang malalaking pangalan, siguradong magiging trending ang resulta. Ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ni Daniel Padilla kasama ang PBA star na si James Yap at iba pang partners tulad ni Vice Ganda. Isa itong passion project na magkakaibigan mula sa iba't ibang industriya, showbiz, sports at entertainment. Matatagpuan ito sa Green Hills area, San Juan City. Ang price range ay umaabot sa 500 pesos hanggang 1,500 pesos bawat tao. Ang District 8 ay isang modern gastropub na may upscale vibe. Dito, hindi lang pagkain ang hinahanap ng mga tao, experience din. Madalas itong puno lalo na sa gabi dahil sa live crowd, music at celebrity sightings. Sa menu naman, international cuisine ang bida. Kabilang sa bestsellers ang grilled octopus, paella at iba't ibang premium steaks. Perfect ito para sa barkada, date nights o kahit business meetings na may konting social na twist. Ang ambience ay dim, stylish at very Instagrammable. Kung gusto mong maranasan ang nightlife na parang artista ka rin, ito ang lugar para sa'yo. Number 8, Concha's Garden Cafe. May mga restaurant na hindi lang basta kainan, parang yakap ng comfort at nostalgia. Ganito ang mararamdaman mo sa Concha's Garden Cafe. Ang cafe na ito ay naging mas kilala na maging partner si Alden Richards, ang tinaguriang Asia's multimedia star. Bagamat existing na ang brand, si Alden ang tumulong para i-expand at gawing mas accessible ito sa mas maraming tao.
Matatagpuan ang restaurant sa Santa Rosa, Tagaytay Road, Barangay Puting Kahoy, Silang, Cavite. Ang price range dito ay umaabot sa 300 pesos hanggang 900 pesos bawat tao, depende sa order. Ang restaurant ay may garden-inspired ambience, maaliwalas, presko at relaxing. Perfect ito para sa pamilya, brunch dates at kahit solo food trips. Ang kanilang menu ay puno ng Filipino heirloom dishes. Ilan sa pinakasikat ay ang old-fashioned ensaymada, conchas lauya at prawn sa alige. Lahat ng ito ay may home-cooked feel, pero elevated ang presentation. Isa sa dahilan kung bakit patok ito ay ang consistency ng lasa at ang warm hospitality. Parang kumakain ka sa bahay ng lola mo, pero mas sosyal. Number 7. Tipsy Pig Gastropub. Kung gusto mo ng lugar na perfect para sa after work unwind o weekend party, hindi pwedeng mawala ang Tipsy Pig sa usapan. Isa ito sa mga pinaka-successful gastropub sa Metro Manila. Ang isa sa mga utak sa likod nito ay si Neil Arce, asawa ng aktres na si Angel Locsin. Layunin nilang baguhin ang konsepto ng inuman sa Pilipinas, hindi lang alak kundi high quality food din. Matatagpuan ito sa Capitol Commons, Pasig City at BGC Taguig. Ang price range ay umaabot sa 600 pesos hanggang 1,800 pesos bawat tao. Ang ambience dito ay lively at energetic. Madalas puno ng young professionals, celebrities at influencers lalo na tuwing gabi. Pagdating sa pagkain, hindi ito typical bar food. Kabilang sa kanilang bestsellers ang The Dirty Pig, Belly of the Beast, at Vinegar Deep Liempo. Mayroon din silang wide selection ng cocktails at craft beers. Ang Tipsy Pig ay naging simbolo ng modern nightlife dining, isang lugar kung saan nagtatagpo ang masarap na pagkain at masayang kwentuhan. Number 6. Wang Fu Chinese Cafe. Sa dami ng Chinese restaurant sa Pilipinas, kakaunti ang may modern twist na suwak sa panlasa ng kabataan. At dito pumapasok ang Wang Fu Chinese Cafe. Ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ni Richard Yap na may dugong Chinese. Dahil dito, nais niyang gawing mas approachable at trendy ang Chinese cuisine. Ang restaurant na ito ay may multiple branches. Meron sa SM North EDSA, Ayala Malls at iba pa sa Metro Manila. Ang price range ay umaabot sa 300 pesos hanggang 800 pesos bawat tao. Ang Wang Fu ay kilala sa modern interiors, bright, colorful at hindi intimidating. Perfect ito para sa pamilya, barkada at casual dining. Sa menu, standout ang kanilang salted egg fried chicken, cereal prawns at hakaw. Pinaghalo nila ang authentic Cantonese flavors at Filipino-friendly taste. Isa sa pinakamalaking edge ng Wang Fu ay ang accessibility. Dahil maraming branches, madali itong puntahan. Kaya naman naging go-to spot ito ng maraming young diners. Number 5. Neri's Not So Secret Garden. Mula sa simpleng kusina hanggang sa isang Instagram famous destination, ganito nagsimula ang kwento ng negosyo ni Neri Naig Miranda. Kilala bilang wais na misis, nagsimula si Neri sa paggawa ng gourmet tuyo sa kanilang bahay. Dahil sa kanyang sipag, diskarte at mahusay na marketing, lumago ito at naging isang full-fledged restaurant experience sa probinsya. Matatagpuan ang restaurant sa Alfonso, Cavite at ang price range ay umaabot sa 300 pesos hanggang 700 pesos bawat tao. Ang Neri's Not So Secret Garden ay isang rustic, outdoor dining spot na napapalibutan ng halaman at sariwang hangin. Perfect ito para sa family outings, romantic dates o kahit simpleng escape mula sa city life. Ang kanilang menu ay puno ng comfort food na may probinsya vibes. Pinakasikat dito ang gourmet tuyo pasta, bulalo at iba pang dishes na gawa sa fresh, locally sourced ingredients. Bukod sa pagkain, bahagi rin ng experience ang mismong lugar. May farm, bakery at iba't ibang negosyo na konektado sa brand ni Neri. Isa itong patunay na ang simpleng ideya kapag sinamahan ng sipag at talino, pwedeng maging empire. Number 4. Sumusam. Kung pag-uusapan ang mga artistang naging matagumpay sa negosyo, hindi mawawala sa listahan si Marvin Agustin. Isa siya sa mga tinaguriang actorpreneur na tunay na nagtagumpay sa food industry. Matapos mag-aral ng culinary arts, sinimulan ni Marvin ang iba't ibang restaurant concepts.
Ngunit isa sa pinakaunang nagbigay sa kanya ng malaking break ay ang Sumo Sam, isang Japanese-American fusion restaurant. Dahil mayroon nitong multiple branches, matatagpuan nito sa SM Mega Mall, Eastwood, MOA at iba pa. Ang price range ay umaabot sa 400 pesos hanggang 1,200 pesos bawat tao. Ang Sumo Sam ay kilala sa bold flavors at creative dishes. Hindi ito traditional Japanese restaurant. May twist ito na swak sa panlasa ng Pinoy. Kabilang sa kanilang bestsellers ang Dynamite Roll, Victory Roll at Chicken Teriyaki. Bukod sa sushi, marami rin silang rice meals at comfort food options. Isa sa dahilan ng tagumpay nito ay ang consistency at branding. Sa dami ng branches, nagiging accessible ito sa maraming Pilipino, mula casual diners hanggang foodies. Number 3, Ingridobo. May mga restaurant na may kwento at minsan nagsisimula ito sa simpleng tampuhan. Ganito ang pinagmulan ng isa sa pinaka-unique na restaurant concept sa bansa. Ang Ingridobo ay pagmamay-ari ni Judy Ann Santos, ang tinaguriang Queen of Philippine Soap Operas. Bukod sa pagiging aktres, isa rin siyang certified chef na may tunay na passion sa pagluluto. Matatagpuan ito sa Taft Avenue, Malate, Manila. Ang price range ay umaabot sa 350 pesos hanggang 900 pesos bawat tao. Nakuha ang pangalan mula sa isang tampuhan nila ng asawa niyang si Ryan Agoncillo habang nasa abroad. Bilang peace offering, nagluto si Juday ng adobo at mula rito nabuo ang konsepto ng restaurant. Ang Ingridobo ay nagbibigay ng modern twist sa klasikong Filipino dish. Kabilang sa kanilang pinakasikat na menu items ay ang Ingridobo Classic, short ribs, adobo sa puti at Ingridobo sardines. Ang interior ay modern at cozy, perfect para sa casual dining. Ngunit ang tunay na bida ay ang pagkain. Isang patunay na kahit ang simpleng adobo kayang gawing world class kapag nilagyan ng creativity. Number 2, JT's Manukan Grill. Kung usapan ay restaurant na sinubok ng panahon, hindi papahuli ang JT's Manukan. Hindi lang dahil sa pangalan ng artista, kundi dahil sa kalidad at authenticity ng pagkain. Ito ang JT's Manukan Grill, pagmamay-ari ng batikang aktor na si Joel Torre at ng kanyang asawang si Christy. Itinatag ito noong 2003 at hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakapopular na inasal chain sa Pilipinas. Mayroon itong multiple branches, meron sa Quezon City, Makati, Pasig at iba pa. Ang price range ay umaabot sa 200 pesos hanggang 500 pesos bawat tao. Bilang isang proud Negrense, nais ni Joel Torre na dalhin ang tunay na lasa ng Bacolod Chicken Inasal sa Metro Manila at dito siya nagtagumpay. Ang kanilang chicken inasal, paa at pitso ay juicy, smoky at perfectly marinated. Bukod dito, patok din ang kansi, isang Ilonggo dish na parang bulalo pero mas malasa, at ang grilled yempo. Ang ambience ng JT's ay simple at homey. Makikita mo pa ang mga posters ng pelikula ni Joel Torres sa loob, isang paalala na ito ay hindi lang negosyo, kundi personal na proyekto. Sa tagal ng operasyon nito, napatunayan ng JT's na hindi sapat ang kasikatan. Kailangan din ng consistency, authenticity, at puso sa pagluluto. Number 1, Kochi by Marvin. Sa dami ng celebrity restaurant sa Pilipinas, may isang tunay na namumukod-tangi pagdating sa kalidad at innovation, ang Kochi by Marvin. Isa itong modern dining spot na nag-level up sa paboritong lutong Pinoy, ang lechon. Pagmamay-ari ito ni Marvin Agustin na kilala hindi lang sa showbiz kundi bilang isang matagumpay na entrepreneur. Nagsimula ang Kochi bilang online business noong pandemic kung saan personal niyang inaral at pinino ang pagluluto ng kutsinilyo. Dahil sa matinding demand, mabilis itong naging full restaurant. Matatagpuan ito sa BGC Taguig City at ang price range ay umaabot sa 800 pesos hanggang 2,500 pesos pataas bawat tao. Ang highlight dito ay ang signature kutsinilyo, sobrang lutong ng balat at juicy na laman na kayang hiwain gamit ang platito. Kasama rin sa bestsellers ang kutsinilyo paella at churros. Noong 2025, lalo itong sumikat matapos makatanggap ng Michelin Bib Gourmand Selection, patunay ng world-class quality nito. Kaya naman sa lahat ng nasa listahan, ang Kochi by Marvin ay karapat-dapat na tanghaling top 1.
At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 kilalang restaurant na pagmamay-ari ng mga artista sa Pilipinas. Nakita natin na ang kanilang tagumpay ay hindi lang nakabase sa kasikatan, kundi sa sipag, passion at dedikasyon sa pagbibigay ng masarap at tigalidad na pagkain. Iba-iba man ang kanilang konsepto, mula sa inasal, adobo hanggang sa healthy meals, iisa lang ang layunin, ang maghatid ng kakaibang dining experience sa bawat Pilipino. Kapansin-pansin din na marami sa kanila ang nagsimula sa simpleng ideya, isang recipe, isang kwento o isang personal na hilig na kalaunan ay naging matagumpay na negosyo. Isa itong patunay na kahit sino, artista man o hindi, ay may kakayahang magtagumpay basta may tiyaga at malinaw na vision. Kaya kung ikaw ay may pangarap na negosyo, baka ito na ang sign mo para simulan. Ngayon, gusto naming marinig ang opinion mo. Alin sa mga restaurant na ito ang gusto mong subukan? Sa tingin mo, alin na may pinakamasarap na pagkain? At may alam ka pa bang ibang restaurant na pagmamay-ari ng artista na wala sa listahan? I-comment mo sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.